Haring Balaw Update, January 15. Ang tribong kinabibilangan ni Eman ay tagapangalaga ng kabundukan bilang kasalukuyang lakan at pinuno ng kanilang pangkat. Araw-araw niyang nililibot ang kagubatan upang masigurado na maayos ang kalagayan nito. Madalas kanilang nasisita ang mga mangangaso na pumapasok sa lugar. Kaagad umaalis ang mga ito dala ng respeto at takot sa tribo. Ngunit ang pinakamalaking hamon nila, ang mga salot na aswang na pilit sumasakop sa kagubatan, ang santuaryo ng mga nanganganib ng maubos na hayop at halaman na ipinagkatiwala ng kalikasan sa tribo upang alagaan. Isang araw, sa kalagitnaan ng paglalakad, napahinto si Eman. Nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Huminto ang mahinang pag-ihip ng hangin. Biglang umalinsangan ang panahon. Mukhang nag-iisa ka. Nasaan ang mga alagad mo, lakan? Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan. Anong ginagawa mo sa teritoryo ko? Teritoryo? Nagpapatawa ka ba? Wala kayong puwang sa kagubatang ito. Paano mo nasabi na wala kaming puwang sa kagubatan? Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ako nag-iisa. Ito ang dalawa sa mga gabay ni Eman. Pinili ng kagubatan ang binata upang maging tagapangalaga. Kasabay ng mabigat na tungkulin, ang napakalakas na kakayahan na pag-utusan ang mga nilalang na naninirahan sa lugar. Sige lang, samantalain mo ang pagkakataon bilang lakan. Darating ang panahon, ang haring aswang mismo ang dudurog sa'yo. Yun nga yung inaantay ko eh. Gusto kong panoorin mo kung paano kong ilalampaso ang sinasabi mong haring aswang. Mukhang napaya ng gusto ang aswang na yun, Eman. Ano sa tingin mo, Dawis? Ikaw ba naman ang ibalibag ng hindi nakikitang nilalang? Hindi ka ba mapapaya? Magsilbi sanang aral sa mga aswang. Hindi biro kalabanin ang lakan ng kagubatang ito. Kayong dalawa, hindi ko naman magagawa ang mga bagay na to kung hindi dahil sa tulong nyo. Bilang prinsipe ng kabundukan, may obligasyon na dapat gampanan. Dahil sa iyo natutupad ko ang tungkulin, kaya patas lang tayo, lakan. Dahil sa matatag na pamumuno ni Eman, nanatiling tahimik at ligtas ang kagubatan mula sa banta ng mga nilalang. Kasama niya si Dawis at Brago, dalawa sa tatlong pinakamalakas na nilalang sa kagubatan. Ang ikatlong nilalang, ang sinasabing pinakamabagsik. Isang puting kapre na naging gabay ng dating lakan. Ito mismo ang ama ni Eman. Sa kanilang kagustuhang protektahan ang kanilang tahanan, kusang loob nilang pinili na tulungan ang kasalukuyang lakan ng tribo na kilala bilang likas na tagapangalaga ng kagubatan. Isang gabi, tinawag si Eman upang dumalo sa mahalagang pagpupulong ng kanilang tribo.
Pinatawag ko kayong lahat dahil darating na ang panahon ng panganib. Gutom na naman ang mga nilalang at muli nilang susubukin ang ating tungkulin. Nakikiusap akong higpitan ang pagbabantay. Magdoble ingat sa pagroronda sa buong kagubatan. Kumusta ka, mahal ko nga po? Mabuti naman ho, Amang. Nababantayan ng maigi ang kagubatan mula sa mga mangaso at mga aswang. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Hanggat kasama ko si Brago at Dawis, walang pwedeng manggambala sa katahimikan ng buong kagubatan. Kalmahan mo ang iyong sarili, Apo. Alam mong hindi lamang ang kagubatan ang nais ng mga aswang. Ang itim na mutya sa ilalim ng punong balete ang tunay nilang pakay. Malapit nang sumilip ang kabilugan ng buwan. Sa pagtatapos ng buwan na ito, ikaw at ang iyong gabay lamang ang makakapigil sa kanila. Hindi mo pa nagagamit ang buong lakas ni Brago at Dawis. Hindi pa nabubuo ang inyong ugnayan sa espiritual na pamamaraan. Tandaan mo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, Eman. Hindi dapat mapasakamay ng mga aswang ang mutya. Kung hindi lang sana tayo iniwan ni Tatay, hindi tayo manganib sa mga aswang. Ano ba kasing ginagawa niya? Ikaw na ang kasalukuyang lakan, Apo. Responsibilidad mo ang tribo at ang kagubatan. Huwag mong isipin ang ama mo. Pero isa siyang lakan, Lolo. Bakit niya tayo iniwan nang hindi man lang nagpapaalam? At ang mas masakit pa, maging ang engkantong si Kurdum, isinama niya. Kung 3 sana ang gabay ko, kayang-kaya naming protektahan ng buong kagubatan. Lumipas ang mga araw. Patuloy na binabantayan ni Eman ang kapayapaan sa lugar. Nagdoble ingat ang lahat ng mga katribo. Nalalapit na ang pagsilip ng bilog na buwan. Isang gabi, habang naglilibot si Eman sa kagubatan, pinuntahan niya ang pinaglalagyan ng itim na mutya, ang puno ng palete. Anong mangyayari kung mapasakamay ng mga aswang ang mutya? Tanging ang haring aswang lang ang may kakayahan na hawakan ng mutya. Kung sakaling ordinaryong nilalang ang hahawak, malulusaw ang katawan nila. Kaya sa pagsilip ng bilog na buwan, aatake ang buong puwersa ng mga nilalang. Dahil kahit ang haring aswang lamang ang pwedeng humawak dito, maaari niyang bigyan ng lakas ang lahat ng kaanak. Isa din itong pagkakataon para tapusin na natin ang matagal na digmaan. Teka, sandali lang. Anong ibig niyong sabihin? Kapag napatay natin ang haring aswang, wala nang makakagamit ng itim na mutya sa lahi nila. Siguradong titigilan nila ang pagnanais na makuha ito. Taon-taon silang sumusubok na kunin ang mutya. Sa lahat ng lakan na nagbabantay dito, tanging ang iyong ama ang nakakita sa totoong anyo ng haring aswang. Magaling siya sa pagbabalat kayo, kaya mahirap siyang patayin. Kamunti ka nang mapatay ng iyong amang si Crisanto ang haring aswang. Ngunit nakatakas pa rin ito. Sa sobrang panghihinayang niya sa pagkakataon, kusa niyang iniwan ang tribo, maging ang kanyang tungkulin bilang lakan. Eman, nagkakagulo sa tribo! Kagad tumakbo si Eman pabalik sa tribo. Pagkarating sa lugar, nakita niyang nagkakagulo ang lahat.
nag-uumpukan sa gitna ng baryo. Nanlumo si Eman nang makitang nakahandusay na ang katawan ng kanyang lolo. Wala na itong buhay. Amang, anong nangyari? Nasa lisehan tayo ng mga kalaban, Lakan. Si Lolo Gustavo ang pakay nila. Paanong nangyari yun? Punong-puno ng pangontra ang buong baryo. Galit na galit si Eman sa naganap. Iniwan na siya ng kanyang ama. At ngayon, maging ang kanyang lolo ay wala na. Siya ang tanging sandigan sa lahat ng pagsubok. Nang mga sumunod na araw, hindi nagpadala sa pagsubok si Eman. Ginamit niya ang galit at kalungkutan bilang inspirasyon sa pagpapalakas ng koneksyon sa mga gabay. Pinatatag ang koneksyon sa kalikasan. Pinagyabong ang espiritual na kapangyarihan. Nais ng tuldukan ni Eman ang digmaan. Hindi lamang para sa paghihigante sa lolo. Ito ay para sa kaligtasan ng nakararami. Tumabi ka kung ayaw mong mamatay. Dawis, ito na ba ang Haring Aswang? Hindi ako sigurado. Ang iyong ama at si Kurdum ang tanging nakakita sa tunay na anyo ng Haring Aswang. Ngunit batay sa kanyang aura, siya ang pinakamalakas sa lahat ng nandito. Gawin mo ang lahat upang hindi siya makalapit sa puno. Huwag kang mag-alala sa ibang aswang. Hindi nila kayang lumapit sa mutya. Matutunaw ang katawan nila. Ngayon, mabibigyan ko na ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo. Dito na matatapos ang digmaan na matagal nang nagpapahirap sa lahat. Ito na ang katapusan mo, Haring Aswang! Tagumpay. Tagumpay ang plano. Nalin lang tayo, Eman. Hindi siya ang Haring Aswang. Siya ang tunay na Haring Aswang. Eman, huwag mong hayaan na makuha niya ang mutya. Nang mga sandaling iyon, halos gumuho ang mundo ni Eman. Umepekto sa kanya ang pinakalakas ng Haring Aswang. Ang mataas na uri ng sabulag. Ang mataas na uri ng panlilinlang. Sinubukan niyang pigilan ang Haring Aswang. Kaso nga lang, pinigilan siya ng maraming nilalang. Sa dami ng mga ito, nahirapan si Eman. Hindi na napigilan ang Haring Aswang sa pagkuha ng mutya. Ilang taon, ilang dekada. Yan ang inantay ko para sa oras na ito. Isang mahinang lakan, mapuro lang utak, madaling malinlang.
panahon na upang lasapin ang kapangyarihan na matagal ko nang inaasam. Kung sa palagay mo ikaw ang magwawagi, diyan ka nagkakamali, Haring Aswang. Hindi ka na makakatakas ngayon. Nagulat ang lahat nang makita si Lolo Gustavo. Nagbitaw ito ng orasyon. Hindi makagalaw ang Haring Aswang. Ilang taon kong tiniis ang mawalay sa aking anak. Ilang taon nag-obserba sa kadiliman upang gumana ang planong ito. Kung hindi man ako nagtagumpay noon, ito na ang tamang pagkakataon para patayin ka. Utak ang naging labanan ng digmaan. Dahil sa matalinong pagpaplano ni Lolo Gustavo, sakripisyo at pagtitiis ni Tatay Crisanto, nagawa nilang kontrahin ang pinakamalakas na katangian ng Haring Aswang, ang katangian ng panlilinlang at mataas na uri ng sabulag. Tunay niyang walang makakatalo sa mahabang pagtitiis at sakripisyo. Matapos ang kaganapang iyon, naging payapa na ang tribo. Maging ang kagubatan na pinangangalagaan nila ay natahimik na rin. Patuloy na nakasama ni Eman ang tatlong gabay. Si Dawis, Brago at Cordum. Nariyan din si Tatay Crisanto at Lolo Gustavo. Patuloy nilang pinangalagaan ang kapayapaan ng sangkatauhan.